Okay, so magandang madaling araw sa inyo pong lahat. Sapagkat ngayon po ay madaling araw, ang atin pong oras sa mga pagkakataong ito ay alas 3:15 ng madaling araw. 13 po, buwang kasalukuyan po ng Mayo. Katatapos lamang po ng halalan ng 2025. Lumabas po ang mga resulta ng mga nagsipagtagumpay sa larangan po ng politika. Usapin po tayo mga Boka Tribs. Isa na naman pong patunay ang napatunayan ng halalang ito, na kung saan po talaga pong sa pamamaraan po ngayon ng pangangampanya sa halalan, wala na pong epekto ang paninira sa mga kalaban. At yan pong paninira sa mga kalaban, kung baga ay nakakatulong pa po sa kanila. Kung baga sa halip na ito po ay maging dahilan ng kanilang pagkatalo, ang malungkot, yun pong inyong paninira sa inyong mga kalaban ay nagiging karagdagan pa po at nagiging kumbaga ay bonus pa sa kanilang pagkapanalo. Isa pong patotoo sa larangan po ng LGU ay ito pong si Mayor Vico Sotto. Mayor Vico Sotto po ng Pasig. Tingnan niyo po ang naging resulta po ng halalan. Malinaw na malinaw, kitang-kita sa naging resulta po na hindi po naging epektibo ang pamamaraan at larangan na ginawa po nitong kanya pong katunggali sa larangan po ng pagka-mayor. At syempre, ito pong kanyang katunggali na si St. Gerald Owner, na wala pong iba kung hindi po itong kanya pong wag na po natin bagitin ang pangalan, at yun naman po ay alam nyo na kung sino. Ayan kitang-kita nyo po naman. O sige, banggitin po natin, baka sabihin nyo po hindi ko lang kilala Ito po ay si Ginang Sara Vizcaya, na nagmamay-ari po ng St. Gerald Construction Company. Nakita nyo po, sa kabila po ng mga salita, inalpasan at binitiwan laban po kay Mayor Vico Sotto, nakita nyo po, siya pa rin po ang nagtagumpay. Si Mayor Vico Sotto, patunay po ng kanyang magandang pamamalakad at panunungkulan sa bahagi po naman ng Pasig. Bakit po? Sapagkat kung totoo po na siya ay palinghado at sangkot po sa korupsyon, di sana po, hindi na po siya dapat tinangkilik pa ng mga taga-Pasig. Pero hindi po Sa kabila rin po ng paninira na kanya pong ginawa, nito pong si Sara Vizcaya, kita nyo po, landslide winning ang nangyari po. Landslide winner po sa pagka-mayor ng Pasig, si Mayor Vico Sotto. At sa kabila rin po ng mga binitiwang salita laban po kay Mayor Vico Sotto, nito pong kumandidato na congressman na disqualified po sa pagka-congressman na si Ginoong Ian Sia o Attorney Ian Sia. Nakita niyo po, sa kabila po ng mga inalpasan po niyang salita laban po kay Mayor Vico Sotto, hindi po ito naging epektibo, at sa halip mga Boka Tribs, nakatulong pa po ito ng malaki sa pangangampanya po at sa mga tao na bumoto dito po kay Mayor Vico Sotto. Kanya nga po mga Boka Tribs, katatapos lamang po ng panibagong halalan na kung saan po napatunayan, paulit-ulit ko po sasabihin, wala na pong epekto sa mga panahong ito ang paninira po ng isang kandidato sa kanyang katunggali. Mas mabuti po at mas hinahangaan po ng mga mamamayan ngayon ay imulat mo sila sa kanilang mabubuting tatamasahin kung sakaling kayo ay magtagumpay sa mga posisyon na inyong iniaalok sa taong bayan. Ay hindi yung magsabi kayo na kung ano nung ulat paninira sa mga butante laban sa inyong katunggali. Isa pa, nakita nyo rin po ang naging takbo po sa larangan po ni Ginoong ni Mayor, dating Mayor po na nagbabalik Mayor at nagtagumpay po bilang Mayor ng Manila, ito pong si Mayor Isko Dumagoso. Kita nyo po, sa kabila po ng issue laban sa kanya, pero patuloy po siyang tinangkilik ng mga mamamayan po sa Manila. At katunayan po niyan,
mga Boca Tribs, katunayan po niyan, ang kanya pong pagkakapanalo sa Manila, malinaw na malinaw din po na ito po ay isa rin pong uri ng tinatawag po nating landslide. Landslide din po ang panalo ni Vico Soto ni Isko Dumagoso, sapagkat ang kanya pong mga kalaban, ilan po sila. Kanya po maikukonsider na landslide din po yan. Ngayon po, sa bahagi po naman ng senatorial, bago po maghalalan, ibinanggit ko na po sa inyo at sinabi ko po sa inyo na hindi po napapansin ni Senator Amy Marcos na hindi po siya nangangampanya ng mga tao na boboto po sa kanya, at sa halip po ang kanya pong kinakampanya, yun pong mga tao na huwag siyang iboto. Kaya nakita niyo po ang resulta ngayon sa halalan pong ito ng turnout po ng boto nito pong si Senator Amy Marcos. Bagaman alam ko po na hindi pa po naman tapos ang pagbibilang o ang bilangan sa larangan po ng usapin sa nasyonal. Pero malinaw na malinaw po, siya po sa kasalukuyang ito ay number 12. Okay? Ang sinabi ko po, bago po maghalalan, makikita nyo po sa akin pong video dito sa YouTube. Ang sinabi ko po, pwedeng manalo pa rin siya sa kabila ng kanyang ginawa sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pwedeng manalo pa rin siya. Pero ang akin pong sinabi sa inyo ay mula number 10 hanggang number 12. At sa awa po ng Diyos, nagkatotoo po ang aking sinabi. Bakit po? Kasi sa kasalukuyan, number 12 po siya. Hindi pa po tapos ang halalan, number 12 pa po sa kasalukuyan, ito pong si Senator Amy Marcos. Hindi ko po alam kung siya po itataas maging number 11 or number 10 pa. Pero sa palagay ko po, kapag ka po marami pang mga istasyon o mga presinto ang hindi pa po nabibilang, mukhang mag-aalanganin pa po sa panalo itong si Senator Amy Marcos. Mukhang mag-aalanganin pa po ito sa panalo. Number 12 po siya ngayon. Kapag ka po dumating pa ang ilan pa pong mga rehiyon na bibilangin, baka po maging number 13 ito, number 14, number 15, hanggang sa tuluyan na pong matalo. Yan po ang bunga ng sinasabi ko po, nang ipinaliliwanag ko po noon pa, bago pa po maghalalan. Yan po ang naging bunga. Ano po ngayon ang naging resulta? Makikita po ni Senator Amy Marcos ang pagkakamali na kanyang ginawa sa pamamagitan po ng boto ng tao. Muli po, pinatunayan po ng halalang ito, malinaw na malinaw, malinis na halalan po naganap. Pinatunayan po ng halalang ito, hindi na po epektibo kailanman ang maninira ka ng kahit na sino na iyong kalaban sa larangan ng panunungkulan sa posisyon na iyong pinapangarap. Tandaan niyo po yan, huwag na po kayong maninira ng sino mang inyong kalaban sa darating na halalan po ng 2028. Ang gawin niyo po, ipakita niyo po ang inyong kayang gawin, ang inyong plataforma. At huwag na po kayong manira. Huwag na po kayong bumanggit ng kahit na po anong kahinaan, ng kahit na po anong maling nagawa, at ng kahit na pong anuman na po pwede nyo pong ipula sa inyong kalaban kung gusto nyo pong magtagumpay sa larangan ng halalan. Maging mapayapa kayo, ipakita nyo ang plataforma, at diyan po maniwala kayo sa akin, malugod ang tagumpay para sa inyo. Maraming salamat po.